Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola. Sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola. Sa DWIC 882. Karambola, karambola. Magandang umaga, karambola. Ali, Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal. Kasama natin Joel Laksamana. Maya-maya si paring Jonathan De La Cruz. Good morning. April 1st. Ako. Martes. Hindi naman April Fool's to. Hindi April Fools. Hindi. Mapapanood ang karambola sa aming news website www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live tayo, Facebook, YouTube. Kung maaari po, huwag kalimutan mag-follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang karambola nationwide sa Digital Free TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Meron din tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus, at GMA For The Box. Good morning. Good morning. Meron akong babatiin. Holiday, pero Eid, holiday ngayon dito sa Eid al-Fitr. Yung Fitr. katapusan po ng festival ito eh. At may mga katapusan ng fasting month ng Ramadan. Ramadan at may mga ceremonies po 'yan, ano? Very formal na seminar sa ceremonies at festival. Binabati natin yung mga ating mga kapatid na Muslims dito festival. Pero dun sa may balita sa Mandalay sa kung saan yung lindol, sa Myanmar. Sa Myanmar. Yun na nga, yung Eid al-Fitr sa Ramadan, morning prayers at yung lungkot sila dahil maraming naghahanap pa rin ng survivors dun sa libo na ang namamatay po dyan. Ng Mandalay, libo. Dito sa atin, ang mga report ay tungkol po sa Teka pare, pwedeng lang babatiin ko lang bago tayo magsimula, importante to. Ang aking importante siyempre dahil ang aking kapatid, pare, nakababatang kapatid, si interior designer, architect, environmentalist at defender ng mga indigenous people, si Juan Laksamana, dyan sa San Jose, Tarlac. Paring Juan, kamusta? Happy birthday sa'yo. Meron po tayong surprise guest. Uy, ito na po. Hindi ko na alam kung namitas to ng prutas kanina. Meron. Ng alas 4, alas 3. Alas 3. Andito po si Secretary Larry Gadon. Magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay ng Karambola sa DWIC. Nasisilaw ko pa rin ba, pare? Oo. Yun ang mahirap pag sobrang linaw nung intraocular lens. Masyadong nasisilaw ka sa linaw. Ang pinag-uusapan po rito sa atin yung kung kailan darating yung the big one naman. Dahil nakita na natin yan. Nangyari yan sa Thailand. Nangyari yan sa Indonesia. Nangyari yan ngayon sa sa
sa Myanmar. Noon po naman, nangyari na rin yan yung tsunami naman, yung tumama sa Thailand. Oo. Ang earthquake ay nasa Indian Ocean. Ay lagi sinasabi, the big one, the big one. Ang kinatatakot po dito sa atin ay yung integridad ng mga structures. Oo. Ang sinasabi po ng PHIVOLCS at saka ng Office of Civil Defense, nananawagan sila daw, ang mga struktura dito sa Metro Manila kailangan palakasin. Ibig sabihin, reinforcement. Paano kayang gagawin yon? Yung bang ating mga public works, yung mga kalsada, yung mga tulay, yung mga flyover ay ayos yan. Hindi raw po kakayanin ang 7 intensity 7. Ay, hindi. Malakas yun, bro. Gaya no sa Thailand yun. Well, nagpalabas ang Malacanang kahapon ng call out sa LGUs, sa mga local government units na sila ang mag-take ng lead sa pag-inspeksyon ng integridad ng ating mga gusali, kanilang mga locality. So parang decentralized, Padre, ganun. Yun naman talaga kasi yung pagka nagpatayo ka ng building o ng structure, sila nagbibigay ng permit. Ang LGU ang nagbibigay ng permit. Sila ang well, yung mga modern daw, yung mga bago, walang problema. Hindi naman sa walang problema. Pero mas may compliant. laban yan. Oo. Ang nakakatakot, yung mga lumang tulay, yan, yung mga lumang buildings. Ayan po ang sinasabi ng PHIVOLCS. Ang nagsasalita ay yung mismong Bacolcol. Sino ba si Bacolcol? PHIVOLCS, taga-PHIVOLCS. Ang sinabi po ngayon ng Malacanang, kailangan daw po yung mga local LGUs siguruduhin ang mga integridad ng structures. Paano kaya yun? Sa salita lang? Sinabi lang ni Claire, okay na yan? Sinabi ni President Claire. Hindi nga, dinadaan sa salita Bawat LGU ay mag-form ng isang team, inspection team, at talagang tingnan nila yung mga buildings na sa tingin nila ay yung mga, unahin muna nila yung luma. Yung luma, oo. Yeah, nagpa-interview po ang si President Claire, press officer Claire. Malacanang Palace Press Officer. Akala ko presidente. Kompleto ang titulo mo, pare. Ayos yan. Press Officer with the rank of Undersecretary. Inuutusan daw po niya ang mga LGUs na mag-inspeksyon ng structures. We are requesting all building officials in the LGUs. Siya lang to, Siya lang to nagsasalta, We are requesting, Di siya yun. Pag sinabi mo, we are requesting. Sino kasama niya na nagre-request? Presidente? Sino? Dapat mali yung ano. To inspect their structures and to be strict and implement restriction on buildings to prevent vulnerabilities during this time of disasters. Pero yun nga, tama si Atty. Larry, unahin dyan siguro visibly yung mga luma. Yung mga lalo na yung mga gawa ng 1960s, sabi ni Claire, 70s. Ikaw naman pare magsakat. Sino nagsabi? siya na nga nagsabi. Nagmamalasakit siya. Ayan, Anak. Nagmamalasakit. Kaya nga, imbes na ganahan yung mga mag-i-inspeksyon, baka lalo pang tama rin. Hindi naman siguro. Pero alam mo, a lot of this pero hindi, alam mo, bakit laging ang onus nasa LGU engineer? Hindi, kasi sila yung kasi sila yung Teka. Kung yung DPWH nagpatayo ng tulay. Hindi pa tayo tapos. Hindi. Pag nagpatayo ng tulay at kakuntsaba yung kontraktor, kumita si congressman doon sa tulay na yun, nag-iba yung tulay na yan. Isabela, nangyari yan. Sa Isabela. Sagot ng engineer, sa LGU. Davao din. Meron din sa Davao. Sa Davao. Sagot ng local engineer, LGU. Pare? In that regard, kung mga kung tumira yung mga congressman, kumita, tapos yung contractor, dinaya nila, kasabuhat yung district engineer.
Ay, yung mananagot yan, yung district engineer. Ang sinasabi ko, Kasi siguro, sa kanya yung sa kanya yung talagang... Good morning! Good morning, good morning. Good morning. Baka ito, maka-attend to ng mga... Hindi, Di ba? matanong ko, for example, tulay. Ayan, hindi ba dapat gaya ng suggestion na Atty. Larry, yung DPWH with the LGU, i-walk the line nila yan, tignan naman yung struktura din. Hindi, yung mga tulay, gawa ng mga public works yan talagang DPWH lang yan ang may sole responsibility. Kaya, Eh, pag yung mga nag-iba yung building, tulay, hindi hindi LGU. Hindi. Yung building, Yung building LGU. LGU Sila nagbigay ng permit yan eh. Kasi yung engineering permit, yung building permit, sa kanila occupancy kinukuha. permit, lahat. Oo. So, nanghihingi daw po ang si Claire na ang LGU palakasin ang mga structures. Annual ano naman yan? annual, Annual diba? inspection, lahat, etc. Kasi every year, halimbawa sa mga buildings at activities within the municipality. Ginagawa ba yung annual inspection? They should do it. They should. They should. That's part But of... do they do? Hindi natin malaman ngayon kung sino-sino yung mga yan. Pero May mga... na-issuehan na ng permit yun eh. May mga... annual pero pa rin. every year pa rin. Every year. Yung structural integrity ng Meron yan, bawat gusali. Ngayon, yung tungkol dun sa mga ibang infrastructure lalo na yung mga national infrastructure, public works, they also have a maintenance program. Yung dinadaanan pa rin yan eh. Actually, Ngayon, marami kang makikita ang mga public works o mga tulay na nire-retrofit ng DPW. Marami yan. Pati yung mga flyover, ni-retrofit na yan. Nire-retrofit nila. Pero ito, yung mga major infrastructure, ano po yan? Major infrastructure, power. Towers. Communications towers. Yes, Yang source ng tubig. Utilities. Angat Dam. Naku po. Yung transmission lines. Iyan ba kailangan balikan? Ano yan, meron namang ganito. Yung in the case of the dams, for example, dalawa nagha-handle niyan. NIA at saka Napocor. Kasi yung Napocor, because kasama yung power supply niya. Halimbawa sa Angat, merong NIA dan, meron Napocor, at then meron din contractor, yung K-Power, which is a joint venture. So kailangan balikan yan. Between I-test. Korea Power. I-test ang integrity ng mga dams. Ang dami yan. Yung mga dams. Kasi pag nadali yung dam, wala tayong tubig. Patay tayo. Every meron naman yan. They have what you call yung maintenance officers at saka lahat. Meron naman. Paring John, paring Larry at paring Joel, ito ang sinasabi ng Office of Civil Defense. Si Yusek Ariel na Pumaseno. Yes. Hindi daw po tayo handa we cannot sugarcoat our answer. to survive any earthquake. Assessment ng OCD. We are clearly not ready. Which is okay. Now, we should be ready. We should make ourselves, Kailangan daw po ng catch up dito. Yes. Nako. Which is okay. Matagal na tayo. Kailangan, Matagal na tayo wina-warningan dyan, pare. Oo nga. Pero alam mo, isa lang napupuna ko dyan sa mga dam. Yung mga dam, Pantabangan Dam, Angat Dam. Yung mga dam na yan, daming tubig. Daming tubig. Daming tubig. Ako isa rin din lang ang napapasin ko dyan. Lahat na nagpatayo niya si FM. Oo. Wala naman tayo in the last 50 years. Pinatayong Yun nga, extra. yung nakakalungkot dyan The best kayo. And to think na dinaanan na yan ng makailang Nakailang lindo, presidente. lahat, etc. and everything din. So, Kaya hindi lang yun yung mga water supply natin na yan, yung mga pinagmumula, yung mga sources na yan, those are enough for 6 million people at that time ng 1986 nag-umpisa ng magpatayo uli ng bago. Kaya lang hindi na ituloy, itinigil. So, kulang na. Kulang na ngayon, 25 million na ngayon ng Metro Manila. Ito Pagka problema. summer, yung mga lugar Ang ibang bayan, rationing. yung kanilang main source of water, pag merong sakuna, meron silang tinatawag na redundancy. Oo. Meron ba tayong ganon? Ano po yung redundancy? Halimbawa, may nangyari doon sa main source. Meron pang ibang alternative na pagkukunan. Sad to say, not for 25 million people. Meron. At least hindi tayo mamamatay sa uhaw. Yung ba, yung sinasabi ko, may inumin po ba tayo?
Kung sakaling may mangyari. I-activate ulit yung mga deep well, tapos yung mga ganun. Yung Laguna. Kaya nga, ready ba? Pero Yung madalian, riot yan. May kakulangan talaga. Hindi, kaya nga sinasabi ni Galiraya Lake. Yusek Ariel na kailangan maghanda tayo ng to. Which is correct. Meron binanggit si Yusek Ariel, itong elephant in the room over the past years, talaga lalo sa real estate development, ang daming nagsipagawaan both subdivisions at mga kabahayan sa fault lines. Doon ako natatakot, bro. Tama yun. Oo. Paano nangyari yun? Pinayagan Pinayagan. Sino pumayag? LGU. Ayan. Bakit? Diyan Meron ba dahil- rule not to build on it? Yes. Meron. Meron. Nasaan yan, ba? Zoning yan eh. Yung mga developers, minomonitor yan o binibigyan Tsaka yung ng landslide permit yan ng areas? LGUs. They have an idea. Pinapayagan Hindi, now na merong ganitong nangyari. LGU lang to ba sa yun? warning. Walang national office that LGU can prevent them? LGU. Because the national office, Public Works, they designate building officials in each and every LGU. So, the engineering office of the LGU takes care of that, and they are working with the Public Works. They should be advised. Hindi, and they know the technical limitations ng gagawa ka sa landslide prone area. They have been advised. Pero Advised. Yeah. Problema dyan. sa lungat yung sinasabi nito si Ariel at saka ni President Claire. Sabi ni President Claire, we are prepared, the agencies are prepared. Kasi nag-earthquake drill, may mga naghanda na ng go bags, yung mga ganyang fire drill. So, prepared daw tayo. Hindi, merong ganun paghahanda. Pero ang diba, sinasabi lang ni Ariel, in the extreme na ganito mangyayari, hindi yung tayo 7, prepared. Hindi, ganito yung scenario. Magnitude 7. No? Oo, magnitude 7. Bagsak ang communications. Ano ang senaryo ng... Ano ang redundancy doon? Bagsak ang communications. Paano? Maski yung gobyerno mismo, hindi makapag-communicate doon sa mga tao niya para... Maganda, mag-ayos. Ayusin. Cell shock, lahat. How do you organize that? Ang isang redundancy magandang nakita ko, lahat ng vital government agencies, pag may disaster, meron silang redundancy building doon sa Clark. Dito sa Metro Manila, halimbawa, nasira yung mga communications ng police, ng DPWH and everything, merong backup doon sa Clark. To conduct the operations, rescue, search and rescue, yung mga ganyan, meron doon sa Clark. Yung isang maganda idea. Ang isang magandang idea talaga. But is that duplicated in other parts, like let's say in Mindanao? In the Visayas? Yung nangyari sa Tacloban, sa Leyte, talaga doon, nagkaroon ng failure of communication Pero merong isang paraan para ang mga tao ay ma-inform pa rin kung sakasakali na magkaroon talaga ng ganong klaseng senaryo. Makinig lang sila sa DWIZ at yun lang ang lahat ng mga impormasyon ay mapapadala sa kanila. Kaya sinasabi mo. Sana nga hindi tayo tamaan kung sakaling meron. The Office of Civil Defense has that, the Armed Forces, the Office of Civil Defense, the Philippine National Police, these agencies, they have a working arrangement, and they have also structures for that purpose. Kagaya ng Armed Forces, may redundancy communications yan. Yung ang PNP meron din. It's not dependent on the globe, yung mga ganyan. They are not dependent on those things. Meron. Sa Intensity 7 daw po, under a study made by JICA, kasama ang PHIVOLCS, ang senaryo nila, pag nag-Intensity 7, dito sa Metro Manila pa lang, mahigit sa 30,000, immediately patay. Mas marami nung kaysa sa... Ang injured, 100,000. Mas marami yan kaysa sa Bangkok. Densely populated tayo. Tsaka we have some old structures. Tapos 100,000 ang injured. Kapag hindi immediately naasikaso yung mga injured, nadaganan, yung mga ganyan, yung aakyat pa yung 30,000 na yun. It's a complete disaster. It is.
Yeah. 1976 po, naranasan na natin yan sa Cotabato. It's not densely populated. Yung nangyari doon, 8,000 patay. Nag-tsunami pati doon. Nag-tsunami pa. Ayun. Yan. Tapos So, Baguio, ganun din. Bagyo, di ba? Yung nangyari 1990s. yung Baguio, matindi yun. Matindi yung Baguio. Matagal-tagal na isolated yung Baguio. No, tsaka, Although kasi, intensity 6 lang yun. ano lang, Wala pa ata. Dagupan, etc. Nueva Ecija. Okay ang mga drill, pare. Yeah, drills ongoing lagi naman. Lagi naman yan. Okay yan, drill. During the earthquake, hindi tayo magpapanik. Okay yan. Ang problema natin, ang lagi ina-analyze sa private sector pagdating niyan, yung aftermath. The response. The response, yung rescue and everything. Kung down ang communications, paano? Meron ba tayong redundancy? No ready na handheld, na pwedeng, wala tayong ganun daw eh. Meron. Armed Forces at saka PNP kompleto yan. Armed Forces. At saka, OCD. At saka PNP. Ayun. At saka OCD. Okay. They have. Ngayon, ang kailangan lang. Hindi hinahanap nga yan nung Yolanda eh. Sabi, down ang communications ng Yolanda, asan yung mga battery? Hindi, hawak ni na Mar at saka ni Defense Secretary at that time. They were there eh. Ayun. They were actually there. So silang dalawa lang nag-uusap. Naman, pinreposition nila yung mga Nag-preposition supplies. sila. Pare. Preposition. Pero tayo sa mga tahanan natin, dapat meron din tayong mga paghahanda siguro, di ba? Yeah. Diba? Yung go Generator, batteries, go bag. Go bag, importante. Go bag, ano ba nakalagay sa go bag? Yung mga kailangan. Oo, kasi kapag kung malakas na malakas, kailangan nyo lumabas. Dala nyo yung go bag. Flashlights, Oo. batteries. Pero mas importante raw, kasi hindi naman magkakataon na Basic first tumama aid kit. the big one na nado kayo sa lahat sa loob ng bahay. Hindi, kung sakasakaling nandun kayo. Dapat meron po kayong rally point. Oo. Yun. Mag-uusap-usap kayo member ng family. Kung saan kayo po. Kapag nagiba na ganyan kalakas, dito tayo magkita-kita. Saan kayo? Halimbawa. Saan kayo? Pilitin nyo makarating dito. Lahat tayo pilitin natin makarating dito sa lugar na to. Halimbawa, outside Metro Manila, dyan sa Tita, dyan sa Malolos, hindi tinamaan eh. Kung tinamaan din yung Malolos, meron kayo ngayon kasunod. Nabasa ko to somewhere eh. I think it's the guideline in Japan. Meron silang ganun. May rally point ang mga pamilya ko sa magkikita-kita. Pag naano kayo dyan sa, hindi kayo pwede sa Malos, punta kayo sa Santa Maria kay Congressman Ador Pleto. Good morning, Congressman. Ano meron doon? Siya mismo. Bibingka. Hindi, tsaka Wala. kompleto siya. Sa Santa Cruz, gusto ko doon kasi may keso puti. Quezon Puti, kay Mayor Dagupan, Luis. gusto ko dyan, may bango sardinas. Okay. Hindi, actually yung aftermath, yung problema diyan, yung yung sinasabi nga ng mga kaibigan natin na nagte-text, yung chaos. Yun ang problema. Looting yan. Pag Chaos nag-chaos, ang krimen. oo. Pag nag-chaos Pag na. nag-chaos, pag nagpanic Kasi tayo, agawan yan eh. agawan. Kung walang halimbawa mainom, ready yung mga supermarket. That's where the OCD, AFP, the local government units will come in. PNP, ganun. Hindi malayo-layo kasi sa maraming nahihirapan. Yung mga exclusive subdivisions, Lusubin. Nangyayari po yan sa ganyan. Hindi malayo yun. Yan. Hindi talaga malayo. They have to be prepared. Nakakatakot yan. Lalo na ngayon, may report na ang PSA. Every 2 years to eh. Yung poverty report po ng PSA lumabas na for the year 2023. Ang bago ito ay year 2021. Makikita natin kung ano na ang picture ng poverty 2021 compared to 2023. Pagkatapos po nito, mamaya, didiscuss natin yan. 8:29 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Ating mga karambolista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga.
Karambola. Balik tayo, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana at si Secretary Larry Kidlat. Gadon, good morning. Larry Ako si Kidlat, kaibigan ng lahat. Ako si Conrad Donal. Parang Men in Black si Men in Black. Si Secretary Larry. Tama, naka-black naman siya. Pero alam mo, mabalik lang ako yung binanggit mong mga figures kanina pag tinamaan tayo ng the big one. Ilang patay? 33,000 immediately patay. Metro Manila lang. Oo. Kung Metro Manila, 100,000 injured. Okay. But this was a study done 20 years ago. Oo So, nga. mas marami na ngayon. Mas marami na yan. Yung study po na yan, nung yung Japan pa. Oo. Tapos yung binabanggit nyo, ayun na nga, yung mangyari, order breaks down, yung mga exclusive villages. Parang mahilig ako manood sa Netflix ng mga dystopian o kaya post-apocalyptic mga senaryo na wala na Nakakatakot. order. Nakakatakot. Ayan. Anong ginagawa nila sa Thailand tsaka sa Mandalay? Mukhang doon naman may order sila kahit pa paano. Hindi labas na ang armed forces doon. Labas na yung... labas na. Lumabas Nakabantay na. in the end, in times like those, Kailangan. armed forces sa police ang workout. Sa America, National Guard. Dito sa atin, I think it's the PNP. Paano kung shell shock din yung PNP? Ay, hindi. Dapat sila preparado. Meron din naman silang grupo. game plan. Na iba. Meron, at saka Usually, ginagawa dyan, halimbawa, kung yung sakuna, sa Baguio nangyari, taga ibang lugar, Central Luzon, na PNP, sasaklolo ron at sila muna mamahala. Ang problema kasi, yung familiarity. Yung mga quirks nung region. Hindi naman alam ng mga taga-ibang region. Di ba? Kailangan din siguro na briefing. Pag ang Central Luzon tinamaan sa manggagaling yung mga aalalay. Halimbawa, Metro Manila ba o Ilocos? Sino? Calabar Zone? Tapos laging merong briefing yan. Kayo ang sagot pag Central Luzon ang tinamaan. Kayo sagot. So lagi sila may briefing, may planning, ganun. Meron namang mga grupo. Meron. Armed forces. Pati ang private sector, lagi Private silang... sector, meron din dyan. As a matter of fact, nagtayo nga ng di ba? Nagtayo nga, right after Yolanda, nagtayo nga ng private sector, parang component. Natuto na tayo. Meron silang ganun na workout. Sa private sector kasi, meron laging yung disaster risk management yan kasama yun dun sa kanilang game plan. May taong may ganun. tao sila, meron silang Ang field number officers one na sa ganyan. private sector is to go back to business immediately. Immediately, How to restore your operations as soon as possible. Ibig sabihin, halimbawa, na-down kayo today. Kung maaari, mamayang gabi, operational na kayo. Why? Kasi po, lalong kailangan ng taong bayan yung inyong, kung service kayo, Pag-stabilize para to stabilize. kailangan yung service nyo. Kung kayo nagpo-produce ng pagkain, kailangan yung pagkain nyo. Kung kayo nagpo-produce ng inumin, kailangan power, yung inumin, lahat. Kung kayo ay nag-i-import, yan. Ayusin nyo yung mga warehouse nyo. Para i-open it up. Teka, necessity ba yun? Necessity, Cheyos na nga eh. Open up your warehouse. Baka mas mahal lang. Para hindi na kayo kailangan mag-MSRP. Mabuti. Parang gusto ko na atang manalangin magkaroon ng disaster. Open up. Mabuksan na yan. Open Ayan up. mga warehouse na yan. Yeah, warehouse. Ayan, naku po. Bumaba ang poverty incidence natin. Sabi ko nga kanina po sa inyo, every 2 years. In 2023, bumaba ito by 2.6 percentage points compared noong 2021. Okay? Yung 2-year period po na yon, 2.6 percentage points ang ibinaba ng poverty incidence. So magiging But 13 na lang ngayon. Hindi, ito ang matindi. Nung last year kasi 15 Noong 2021. Oo. Maaari. Pero hindi. Ang problema rito, yung disparate, yung hindi balansyado. Oo. Ang pagbaba ng poverty. Okay? Sa urban areas. Ang matindi, lumala sa farm sector, fishing sector, at saka IPs.
Yeah. Ayan, lumala po dyan sa mga sektor na yan. Kitang-kita na. Ang poverty incident sa IPs, pare, pathetic, 32.4%. Ang laki, taas. Sa mga mangingisda po, 27.4%. Isipin mo yung disparity, pare. Tapos yung sa farm sector, 27%. Yan ang problema dito. Kasi under the law, nagkaroon na po ng mga basic sectors. No? Yang senior citizen, farm, fishing, IP, urban areas, ganyan. Nilagyan po yan. Ngayon, nakita dito sa survey na to na every 2 years, matindi ang dagok doon sa farming, fishing, at saka IPs. Agriculture area. Agriculture. Rural and agriculture. Kaya nga po, lagi naming inaano si Dar Jr. Kiko Chula. Kiko pala. Chula. Kiko. Ay, yung mga statistics, women, youth, children, senior citizens, urban areas, labor, formal labor, migrant workers, farmers, fisher folk, self-employed, family workers. Okay? Yan po ay yung mga ibang sector maayos Except for the rural areas. Basically, yung sinasabi ni Jonathan tama. Sa rural areas. Rural areas. Pero yan ay yan yung sitwasyon na nakalap noong for the year 2023. Kaya nga ang administration ay nitong 2024 ay gumawa ng maraming paraan upang maibsan ang poverty incidence na yan. At itong 2024 nagkaroon kami ng one government approach na si Presidente mismo ay umiikot sa mga iba't ibang mga probinsya, iba-ibang mga lugar at ang tawag namin dyan ay trabaho at serbisyong pangkalusugan. Kasi ang poverty naman is not only about work or ayuda, kundi pati na rin yung education at saka yung itong kalusugan. Ito ang poverty incident, pare. Yung 18% noong 2021, naging 15% noong 2023. Oo, bababa Mataas pa yan din. ngayong... pero yung 15% na yan nga yung ni-report niya noong SONA noong 2024. Ngayong SONA 2025 ay ma-update namin yan ng mas mababa pa. Dahil dyan ay nagkaroon ng iba't ibang mga programa ang iba-ibang ahensya ng pamahalaan, kagaya na lamang nitong tungkol doon sa agriculture sector, no? Agriculture Yan sector. ang problema Ang lahat ng mahihirap ngayon nasa rural areas, farming, fishing, indigenous people. Ang ginawa namin dyan ay nakipag-ugnayan kami sa Land Bank at ito namang Land Bank ay last year ay naglaan ng 11 billion pesos na pangpahiram doon sa mga farmers and fishermen. Okay. And in fact, ako pa nga ang nag-inaugurate ng programa na yan. Nilaunch namin yan doon sa Pampanga. Sana nga magkaroon ng immediate results. Magkakaroon yan kasi pero ang malalaman kagandahan natin yan sa katapusan pa ng 2026. Ito by July. Kasi mahaba ang makikita na census namin. niya na. Oo. Mahaba ang survey niya, Oo, kaya mahaba yung talaga. 2023. Ngayon lang natin nakita yung result. Oo. Kasi mahaba po talaga, seryosuhan niyang pagbantay natin ng Pero poverty. magkakaroon kami ng initial reports niyan dahil na itong ma-assess agad namin yung ginawa dito ng Land Bank na marami na sila napahiram. At ang ginawa nila dito, yung agri-loans na tinatawag, ay sinimplify nila ang application process. Dati, mga 100 pages ang kanilang pinifill upan at napakaraming requisitos. 100 pages. Ngayon, 2 pages lamang. Dahil ang purpose nga nito ay talaga ma-disburse yung Kawawa 11 mo si billion. Insan Poling, 100 pages. Pati mga Ang suggestion ko dyan sa Land Bank, official Ano sa suggestion mo sa Land Bank? make it sectoral. In other words, halimbawa, dati there was a dedicated financial instrumentality window for coconut farmers, for example. Nawala na yan. UCPB. Nawala na yan. Bring it back.
Kasi meron naman pera yan. Sectoral. Sectoral. Because the COCO levy should not be given to building the developers, Bukod pa yun, etc. Boss Jonat. Ngayon, Itong sinasabi ko, doon lang sa farmers and fishermen. No. Specific. Make it rice. Ito yung Kung sa specific. farmers, rice. Hindi. Kung sa fruits, Rice and, halimbawa fruits, may window kayo dyan. Banana. Kasi Hindi ganon, specific. Make it specialist kasi iba-ibang pangangailangan yan. Hindi Hindi generic ka mo. one size fits all, hindi. Coconut, for example, may iba. Rice and corn, may iba. Banana, ganito. In other words, mas specialized, mas mabuti. Alam mo kung bakit? Because they have specific requirements Magkakaiba yan. Yung technical assistance dyan ay ginagawa naman ng DA. Ang sinasabi ko lang kanina, in-explain ko, yung land bank, yun yung nag-provide ng financing. No, but meron magkasama yan, Larry. Ang financing kasama yung technical dun. Kaya hindi sila nagpapautang. Kapag hindi nila alam yung sektor. Yan ang katwiran ng mga private banks Hindi namin kabisado yan Pero hindi ngayon talaga nagtutulungan na sila. Ang private banks, palagi namin kasama sa aming andap, takot. Sa agriculture. Takot magpahirap. Kasi hindi nila Kaya alam. nagli-lead ang land bank ngayon Palagi namin kasama sa aming caravan ang land bank at saka ang DA. Ako, I'm praying talaga magkaroon ng result ganyan. Oo. Dahil Magkakaroon for yan. the longest time na nagko-cover ako niyan, more than 45 years na ako reporter, bawat administrasyon may ganyang programa Hindi, pero hindi ba namin Although talaga hindi ngayon? nagkakaroon ng Iba ang, traction. iba ang implementation namin ngayon. The only time, Hindi ko makakabit the only time na nagkaroon ng konting traction yan during the time of FM. Kasi Kaya Tangko meron. Tangko, Yung Masagana 99, sinading malaki ang pangaliwa. nalugi, pero nakita mo naman ang mga rice. tambuhay ng mga farmers. Volume, Tangko, Escudero, yan. Meron specific. Meron tungkol sa animals, etc. and everything. Ito coconut nga Diyan nga nagkakapag-workout. Kaya tama sinasabi ni Paring Conrad. The private sector, andap yan. Kasi they cannot see. Sino ang government agency na kasama nila for purposes of to the specific sector? Kanya-kanya sila Kaya do we have a program for that? Kaya ito Sana nga Kaya itong yung private... sinasabi ni Paring Larry na yung land bank at private banks magkaroon ng samahan. specific na ganyan. Sana nga mangyari at magkaroon ng result. Ako, all the way, maayos yan, matatrabaho, maganda yan, etc. Sana nga mangyari. But the private banks, yung kanilang requirement, 20 to 25% of their loanable funds should be given to Hindi ginagawa Hindi yan. nangyayari. Nagbabayad lang sila ng penalty. Kasi nga, wala silang nakikita na kasama tungkol dyan na specific. Tinanggalan mo ba yung coconut? Ay, di tapos ka na. Yang coconut, hindi ko yan masyadong kabisado dahil talagang meron talagang problemang malaki yan. Pero itong tungkol dito naman sa mga bangko na gusto ko ring hindi naman to nag-advertise. Ang isa pa dito na masigasig ang pagbibigay din ng mga financial assistance sa ating mga kababayan ay itong BDO. Dahil itong BDO ay nag-form din sila ng malawakan din na program para sa micro, small, and medium enterprises. And in fact, meron silang mga kausap na mga nagbi-vet or nag-evaluate ng mga submissions nitong mga business models or business proposals na ginagawa for MSMEs. And ang kagandahan naman ito, talagang ang BDO ay masigasig na There's no question may mga programa Oo. Okay. Ang ganito yung sinasabi natin. Halimbawa, namomonitor ba yung sinasabi mo mga programa na yan? At nakikita mo ba results? Kasi ang programa, hindi pwedeng okay, may programa tayo, implement nyo yan. Hindi, minomonitor nyo yan. Effective ba? Pag hindi effective, you make adjustments. Yes. Oo. Kapag Minomonitor maayos yan, i-expand. May mga ganyan na quirks yan. Yung sinasabi ni Larry, totoo yun. Pero is it in the scale that is needed at this point in time? Kasi ang problema nga natin, catching up tayo
Yun ang problema natin. Naiwan eh. Okay, meron kang ganito, 11 billion specifically for agriculture sector. But that particular sector requires 300 billion. Paano yun? Paano yun? Saan yung itong mga ganito, etc. and everything? Dati, kaya nga nagkaroon ng mga KKK, etc. and all of these things, Kabuhayan Fund, etc. Kasi meron I'm specific- talking only here of one bank. Kaya nga, No? but Yung the bank- ibang bangko, nagbibigay No, din. the other banks are not doing it. In so No, far as totoo. agriculture is concerned. Totoo, hindi. Wala. Hindi totoo. I will have to check. Kaya Kasi kaya kailangan mangyari. wala sa powers. Merong ko yun eh. seed money, Oo. merong seed money, meron nag-suggest nito. Guarantee fund. It's a fund. No, Well, guarantee fund. Yung Maharlika could have been that eh. Kanya lang, Iba medyo ang mahina tinatarget yung nila. Maharlika. Iba yung guarantee fund, mga anak na agriculture. mga anak yun. Diba? Yung private banks ngayon, matatap yung kanilang resources. Look, we're importing 1 trillion pesos worth of agricultural goods every year. Oh. Kung matulungan yung mga farmers, sila ang magpuproduce nyon, di ayaman nila. 1 trillion a year. Isipin mo yun, sa kanila mabubunta yun. Pero mabalik Hindi, ko doon sa yung kulang nga, sinasabi natin kanina na yung ibang mga bangko hindi nila ginagawa. Meron naman. In fact, meron tayong tinatawag na Magna Carta for micro, small and medium enterprises na lahat naman ng bangko ay ngayon ay nag-assist sila sa mga micro, small and medium enterprises dahil na merong requirements sa kanila ng 10% ng kanilang loan portfolio ay ibigay nila sa mga MSMEs. Ginagawa na nila ngayon. Okay. Babalik ako doon sa punto na kailangan dito massive. Massive talaga. Dahil sa laki po ng problema natin sa rural areas, 27% farmers, ang fisher 27% plus, ang indigenous 32%, ang poverty. Ay, ito pa, pare, please forgive me kasi pinag-aralan ko, tinignan ko. Yung maaaring medyo mababa yung poverty incidence natin. When you talk about statistics, ganito kasi mas malamang, mas mataas pa dyan ang incidence of poverty. It's higher than 50%. Why do I say that? Kasi po, meron tinatawag dyan na threshold. Yung threshold na yan, yung kapag ganito, kita nyo, hindi kayo mahirap. Ganon ang sinasabi ng PSA. Pagano yan. Noong 2021, ang threshold po niyan nasa 11,998. 12,000. 12,000. Per month. Per month. Ang kita nyo. Hindi kayo mahirap daw. Noong 2023, kaya bumaba ang poverty incidence. Kasi ang threshold po napunta lamang sa 13,800. Kinumpute ko yan. Nasa 1,800 lang ang increase. Sa loob-loob ko lang, sa tinaas-taas ng presyo ng lahat, parang hindi sapat yung pag-increase ng threshold. Tubig pa lang pare. Di ba? Grabe ang tinaas ng tubig. Pamasahe, kuryente, pagkain. Talking about urban Matrikula. Metro Manila o yung rural areas? Hindi, nationwide. Nationwide yan. Nationwide to generic yung pag-establish ng yung threshold. Yung Yung threshold. No, threshold. Ang Practical ba? Ang nag-set ng threshold na yan, yung NEDA. Whoever. Practical ba ang threshold 13,800? For a family of 5? Iniisip ko yan, baka naman masyado tayong drawing sa mabait sa pag-establish ng threshold. Yung threshold na yan, ang interpretation nila yan, yung below that threshold, yun yung talagang food poor. Yung food poor. Na kaya ginamit yan para malaman kung alin sa kanila yung bibigyan ng ayuda na yung poverty threshold kasi basic needs. Oo. Yung food threshold po noong 2023 ang inilagay ng PSA ay 9,500 a month for a family of 5. Yan ang threshold. Yan ang threshold. Mababa yun. Kasi nga,
ang problema natin dito, sa mahal ng pagkain, mahigit sa 50% ng kita ng ordinaryong Pilipino napupunta sa pagkain eh. Ang assumption kasi dyan is that yung mga basic medyo steady ang presyo. Yan ang assumption. Maybe even bumababa pa. Tama ka. The problem is Halimbawa, damit. Pwede ka naman bumili sa baketa kesa sa Uniqlo. Doon nga sila bumibili. Oo, bayan. Meron kang mga ganong choice. The assumption nga is over time, because of the development activities, etc., generated by government and private sector, bababa pa yan. Okay. Yung mga requirements mo in terms of cost, etc. Hindi nga. Yun nga ang problema doon. Meron pa ako isang tinitignan na data kung individual ka, sa araw-araw, kumikita ka ng 90 pesos, hindi ka raw mahirap, sabi ng PSA. Kung isa ka lang, single. Per capita kasi. Per capita. Daily per capita poverty threshold. 90 pesos. Yun ang sabi ng PSA. Is that practical? Pare, tingnan mo. You are not supporting anybody, you are on your own. Sarili ka lang, lahat. 90 pesos. So, from the 90 pesos, diyan mo nakukunin yung rental, yung lahat na. Masahe, pagkain, Is that practical? Kung meron ka 90 pesos a day, hindi ka mahirap daw, sabi ng PSA. Ako, I doubt these figures eh. Kailangan siguro balikan natin yung may assumptions to kasi give yan. us a clear idea. May assumptions kasi yan. That's why we would like to find out what are their assumptions. Ayun na nga. Diba? Kaya it's not enough to say na bumaba ang poverty incidence from 18% to 15%. It's not enough to say that. Kasi depende ko anong ginagamit mong assumptions. Yun ang ano dyan eh. Ako, I'm confident we're making progress. There's no question about There's it. no question about it. We're making progress. Ang problema ko lang dyan, yung disparity po ng improvement. Because, for example, napakalaki ng disparity, fisher, farmers, and indigenous versus, let's say, the urban population. As a matter of fact, yung nagkaroon ng study, and there was a study, panahon ni Noynoy, panahon din ni PRRD. Ang nangyari dyan is yung sinasabi natin na increases in terms of the GDP. 80% of those increases went to 40 families. Yun ang sinasabi. Yan ang ibig sabihin yan. So, yung disparity is really very clear. Very clear. Napaka-unequal. Napaka-unequal. Kung 80% of the total increase in your GDP goes to 40 families, patay ka na. Ayun. Ba't naman 40 lang? Si Villar, 1 trillion daw ang income. Hindi nga. 1 trillion? Income ni Villar? Ang ibig sabihin, hindi, nag-report sila. Ang ibig sabihin ko lang, ganun yung, nag-increase nga tayo in terms of gross domestic product. Tumaas. Per capita GDP. Tumaas, etc. Pero, X percentage of that went to justice. Ito yun. A few. The inequality is really glaring. Magti-trickle down yung benefits naman. Really? Ayon sa favorite kong kolumnista. Diyan ako believe sa optimism. Magti-trickle down yung benefits na yan down to the lower tier. Kasi ang nangyayari doon, may mga... Dugtong nga kayo yung sinasabi ni parang Joel. Ang sinasabi na magti-trickle down to the masses, kasi sila yung nagbi-build up ng capital And because of that, they put up several big companies, big businesses. Tumaya sila, ika nga. Itong mga malls na kung saan yung mga produce ng mga maliliit na mga manufacturers ay doon binibenta. Lahat. Ibig sabihin nito, sila rin ang nagpo-provide kung paanong kumita yung iba sa pamamagitan ng kanilang mga negosyo na tinatayo dahil doon din umiikot yung alam mo, yung goods and services. Yung government intervention. Alam mo, payag na payag ako dyan. Kasi may mga sector, maski anong gawin mo, they will remain poor. Yes. Okay. That's when the government intervention, yung papel ni Larry Gadon, dyan papasok yan. That is But overall, pare, to solve the poverty incidence,
It takes a whole nation. Ito Yes, nga. whole nation and one government approach. Paano Ito kung ang private sector mo, swapang? Ang sinasabi lang natin ganito. Meron- Ang sinasabi lang natin ganito. It's not bad to get rich, to get really young. It's not bad. No, it's not. We want them. We want Actually, para sa akin, you have to strive to get rich. work it out, etc. As a matter of fact, ang gusto nga natin, ang contest dapat natin, every LGU or every province dapat mayroon isang Develop your billionaire entrepreneurs. every year. Yan. Dapat. Gusto natin Ibig ganon. sabihin niya, umuunlad talaga ang ating economy. Gusto natin yung ganon. tama. Ang ano lang natin, tignan natin yung mga ginagawa ng private sector, government sector. What interventions are we doing in order that this thing happens? Yun lang naman yun eh. Nangyayari nga ba? Yun nga gusto Hindi, natin ang problema, malaman. nagkakabilyonaryo nga, pero dahil sa smuggling, dahil sa hoarding ng Yung mga ganon. control Get ng... rich quick. Jackpot. Yun ang nakakakalungkot. Nag-i-scam ka. Yung ganong klase. Yeah, scam. Pogo. Anak ng tokwa. That's what we are trying Kidnapping, drugs. Ano pa? Ano pa? Ang dami niyan. Isabong. Hindi, kumakandidato na nga. Kumakandidato yun. Marami yan. Talagang naging malaki ang naging epekto sa atin ng Pogo na yun. Kaya, Alam mo pare, pag farm, fish, indigenous, ang malaki ang tama, yung social unrest, Yes. nakakatakot. hindi, kaya nga. Since time kaya immemorial, nga, lagi naman gano'n, no? Anywhere, Agrarian even revolts, during the everything. times of the monarchs. kaya nga, Pag yung mga sektor na yan, kaya nga Pag yung mga peasants. yes, Kaya nga the peasant revolt. napaka-importante talaga yung government intervention. But again, what we are saying is the intervention should be in the productive sectors, not in the manner by which we are trying to do it. Ayuda ang intervention Oo. Wow. Hindi naman. There is a, there is a limit to ayuda. There is a limit. We should be very, very clear about it. Tama, kailangan meron tulong. Kailangan yun. Pero wag naman doon lang. But there is a limit, as I said, to an ayuda, because we don't want to have an economy that is based on ayuda. We don't want that. In fairness to DSWD, Oh. siguro mga 45,000 na yung na-remove nila sa listahan ng ayuda. Kasi itong mga to, nag-graduate kasi may nagkatrabaho na closely monitor din yan. Sana maganda na In fact, marami na ang nakawala diyan sa ayuda system. And kung makakapanood kayo ng mga ginagawa naming caravan, itong trabaho at serbisyong pangkalusugan na ginagawa namin ni Presidente, sa ano nga pala, sa April Fall, nandiyan naman kami sa Montalban. Kagagaling lang namin Rodriguez. Kagagaling lang namin sa Binyan, Laguna, kung saan ay iba't ibang bayan ng Laguna ang aming nasakop. At saka sa Cavite din, galing din kami doon. Dito ay nagkakaroon kami ng mga job fair dito na kung saan ay kasama rin namin yung mga kumpanya na nangailangan ng mga empleyado. At dito din ay namahagi si Presidente ng yung mga loans na binibigay doon sa mga cooperative. Maraming cooperatives yan, iba-ibang klase, na pumasa sa pagsusuri ng mga ahensya ng gobyerno at saka ng Land Bank. At yan ay binibigyan nila ng mga financial packages na para makapag-umpisa sila ng negosyo. Kaya nga tumaas din ang rate ng ating employment dahil na rin sa mga pinapakalat namin ng mga programa. And in fact, itong ating employment rate ng 96.1 last year ay pinakamataas yan in 2 decades. Okay. In 2 decades Sandali. yan. Nagwawala na si Biner. Ganun yun. Sobra ka! Sobra ka! 9:01 na raw. Karambola Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Okay. Karambola sa DWIZ. Karambola. Balik tayo, Karambola Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, kasama po natin Jonathan De La Cruz, Secretary Larry Kidlat Gadon,
At Joel Laksamana, good morning ulit sa inyo ngayon, April Fool's Day. Nako. Good morning, good morning. Oo nga pala, no? April 1 ngayon. Tinigil na muna daw po ngayon, sabi ng COMELEC. May 2 hanggang May 12, ititigil daw ang pagbibigay ng ayuda para sa eleksyon. Paano yung mga nagugutom? 10 days. 10 days, walang kakainin yung mga tao. Ganun ba yun? Baka i-advance nila. Pwede. Baka i-advance. Pwede yan. Ano po yan? Assistance to Individuals in Crisis. Yung AIX. Yung AKAP. Tigil muna daw po yan for 10 days. Kasi immediately prior to the elections, wala muna raw yan. Yung 4Ps. Yung tupad. Ano po ba yan tupad? Tulong panghanap buhay sa ating yan yung disadvantaged workers. Ayan. Doon sa mga nawalan ng trabaho na mayroon namang kakayahan mag-business, yan ang binibigay. So 10 days, wala muna kayong tatanggapin. Yung mga tumatanggap po nito mga ayuda na to. Sa kaya kukuha ng pera itong mga to? Parang, basta sabi ng COMELEC, strict daw sila doon sa guidelines na yan. At responsibilidad dyan ng DSWD. Wala mo ng ayuda 10 days bago mag-eleksyon. Paano? Paano kaya ito? Mangyayari yan, I think. 10 days? Oo. Kasi naibigay na ngayon eh. I-advance. In-advance na yan. In advance na? Pambira naman. Bakit nagsalita po itong COMELEC? Hindi kasi reminder yan. Reminder lang. Reminder lang. Huwag kayong gagalaw ng ganito kasi may kalalagyan kayo. Ayan. Clear daw ang guideline. Very clear yan. Nabaklas na ba yung mga poster? Hindi pa. Ano siguro sa amin? Andun pa rin eh. May Oplan baklas na yun. Tsaka yung size ng poster, hindi naman nasusunod eh. Yung hindi nasusunod daw, sabi nung. Pare, this is where civic-mindedness gets in. Ayan, si paring Joel, napaka-civic-minded. Kunan mo ng picture yan, Brad. At ibigay natin sa COMELEC. Ikaw, Olivares, ikaw, paano yun? Ang claim nila kasi hindi na private property yan eh. Paring Conrad, ito ang problema. Pag ginawa ni paring Joel yan o ginawa ko sa aking walang kakandidato na. Tapos lahat yan. Kasi magsususpend yung mga yan eh. O kaya hindi sila maproproklama. Failure of elections yan. Hindi wala kayong opisyal. Balik kayo doon sa dati. Ito na lang. Doon sa kasi nandoon yung mga kapatid ko eh. Sa Parañaque. Si Brian, si Tambunting, si Olivares, si Benjo Bernabe. Lahat yan puro ganon. Wala na. Tapos sila lahat. Hindi, ang sinasabi ng COMELEC, pag private property nakakabit yan, hindi namin pwedeng galawin. Hindi naman private property to eh. Nakiki-private property lang kayo eh. Private property nino, di ba? Hindi, at saka talaga nasa kalsada, nasa mga poste. Poste? Nasa poste. Hindi yung iba nga. Kaya alam mo pinakamaganda niyan. Palengke, lalaki. Ang pinakamaganda niyan ay magkaroon na lang talaga ng common area. Meron. Na may common area. bawal na magkabit ang lahat yan ng ang kandidato. Hindi naman sinusunod. Basta lahat ng kandidato bawal na magpa-imprenta ng ng mga poster at mga billboard sila. Pag nag-imprenta yung printing press, may kasalanan din sila. Oo, isunugin yung yung printing press. Isunugin. Ganito. Kasi masusuheto mo lang yan kung meron talagang rule na bawal na ang sariling poster at mga billboard. Mga COMELEC na lang ang maglalagay sa isang malaking lugar. Hindi nga ginagawa na COMELEC yan eh. Hindi, wala kasing specific na batas na magkano. On their own guidelines, pwede lang gawin. Sa bagay. Ang sinasabi lang ni Larry ganito, Oy, mga kandidato, bawal kayo magpa-imprenta sarili nyo. COMELEC na!
ang yun. gagawa. Ang kikita. Oo. Connect na lang ang pwedeng kumita rito, ha? Hindi ka pwedeng kumita rito. Yun ang pinakamaganda dyan Oo. para fair sa lahat. Wala kayong sarili. Hindi kayo magbagawa, kami na. Ang gagawa. Government will do it for you. Dito sa plaza, pupunuin Ito namin yan. ng poster yan, pero lahat kayo Lahat kayo nandyan. nandyan. Oo. Ayun. Walang Dapat kanya-kanya. yan. Walang Walang kanya-kanya. kanya-kanya. Yan. Ayan. Ang sino man na maglabag dyan, may multa na 1 million bawat At poster. saka, ang sino man na printing press or na mag-preprint na sarili, susunugin. Ito po. Tukol naman to sa game ba kayo rito? Tukol sa Dynasty raw. Nako. Meron na naman po pumunta sa Supreme Court Yes. at pilitin daw ang Kongreso Oo. na Na gumawa ng batas to cover the anti-dynasty provision Hindi pwede. in the pwede Constitution. Yun, because the Supreme Court Hindi cannot, pwede? Pare, cannot, mag-ingat-ingat ka sa order. sinasabi mo, ha? Hindi pwede. Larry Kidlat Gadon, ha? Ang nagsasalita rito, Walang iba. walang iba kundi ang dating Senior Associate Justice Yeah. Antonio Carpio. Retired Ombudsman Conchita Carpio Morales. Yan. Alam mo, ginagalang ko yung mga Yung dalawang yan. kapitapitagang mga former justices na yan. Really? Kaya lang, yung sa basic, this is The basic. reality. eh. The reality. The reality ano is ba, the Supreme Court ano ba, cannot Dictate. tell the Congress, cannot dictate on the Congress what laws to come up with and what laws to pass. Hindi Dati nila kasi pwede ang gawin yan. Supreme Court nakikiusap. Oy, Congress, nakalagay sa Constitution, tuwing maglalabas sila. Oo. So na ano, Na ganito. There is a ganito, provision. Pwede siguro sila mag-comment lang dyan. makiusap, ganyan. Oo. Ganyan ang posisyon ng throughout. Oo. Matagal ng issue to, pare. Oo nga, eh, Hindi oo. ba? 40 years na natin pinag-uusapan yung dynasty na yan. Hindi mapasa-pasa. Ngayon, ang gusto nila, mag-utos. mandate. compel. Yun ang hindi po pwede. Yun sa ang tingin ko, ha? malaking debate rito. Oo. Tsaka kung magkaroon sila ng ruling na kinumpel, Oo. Kung hindi sundin ng kung hindi sundin, sino magpaparusa sa Kongreso? Ang sasabihin lang ng Kongreso niya, we are an independent body. No, we are trying na hindi pumapasa Ganito yan. Ganito yan. Hindi pumapasa. Every Congress, mayroon nagpa-file palagi anti-dynasty. Hindi napapasa eh. Hindi, yun na Okay, nga. paano? Yung Sige nga. compelas, Oh. pinag-usapan namin, Oh. everything. Oh, hindi Nagbutuhan. pumasa. Nagbutuhan. Ano, ibig mo Talo. sabihin, pilitin namin bumoto sila? Hindi pwede. Ito mga kababayan ang realidad. Ito ang realidad huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Ang Kongreso, yung House of Representatives, kahit anong gawin yan tungkol sa anti-dynasty, tungkol sa constitutional amendments na ginawa naman nila. Gumawa sila ng draft constitution. Ayan. Pero pagdating sa Senado, Para ang sinasabi baguhin, ka ng tanggalin yung Senado, mga kalokohan. ang sinasabi ng Senado ay hindi kasi separate voting kami. Hindi kami pwedeng kung ano yung binoto nyo, yun rin sa amin. Ayan. Imagine ninyo mga kababayan. Kasi ang binoboto nyo sa Senado, puro dynasty. Yes. At Ayan hindi, na nga. kaya ayaw. Kung hindi artista, dynasty. Kaya ayaw ng Senado ng constitutional amendments. Kasi, ba't Mawawala kami papayag sa constitutional amendments ganda-ganda ng sitwasyon ang ganda-ganda ng sitwasyon namin. We are elected, re-elected, re-elected until we die. Hindi. Bakit naman kami mag-ano? May allowance kaming 3 million a month na unaudited. Meron pa kaming mga... May komento lang ako rito. Ba't naman kami papayag na papalitan ng Constitution? Senior Associate Justice Oo. ang nagsasabi sa Supreme Court ngayon, compel them. Bakit nung Problema. ikaw ay nandun, hindi mo Oo ginawa yan? Ngayon, There were si Alex many Gizmundo instances. ang isasalang mo. Oo. Isasalang mo, nung ikaw. Bakit di nyo ginawa yan? Ba't di nyo ginawa? Ay, di ba si Carpio, At saka basically talaga hindi mo pwede. Iyon ang mahirap natin Ang mahirap. Hindi, ano solusyon dito? Sabi ng Constitution, walang dynasty. Ayaw, pero kailangan magkaroon ng batas. Oo. Ayaw kumilos ng Kongreso. Stalemate. O kaya kumilos. Walang solusyon. O kaya kumilos sa... Ang solusyon talaga dyan Constitutional amendment.
Mag-constitutional. Ang problema nga, Ako ito na lang ang sa akin. Mga kababayan, pag merong isa o dalawa sa isang Pamilya. mahigit sa isang pamilya, kayo ang na rin matuto na kumakandidyato, mag-ano. huwag nyo iboto buong pamilya. Oo. Yan. Ganyan po, kasi wala Teka, na- sino magsasabi nun? Wala tayong choice eh. Dapat political maturity. Hindi nga tayo magsasabi, Political tayo mga awakening. citizens. Oo. Kaya kailangan ng Pangunahan nyo voters na. education. Ang request ko kina Wala solusyon eh, request stalemate. ko Wala, kina Justice Carpio at saka Justice Political Morales. awakening talaga yan. So kailangan tayo ang umaksyon. Ito Huwag na natin nga. iboto. Ako wala ako iboboto. Total, napakatin- Pag more than one ang tumatakbo sa isang pamilya, lahat sila. Hindi Ito, ko boboto. ito. Pwedeng gawing kampanya. Hindi, ito na nga. Total, ayaw nyo talaga ng political dynasty. I'm urging Justice Carpio and Justice Morales. Ayun, Pangunahan nyo na itong Ang movement na pagkampanya. ito. Oo. Yung kampanya na yan. At Na saka, kapag merong more than one. Yan. at saka they should be specific. Ang problema, pati party list eh. Pangunahan nyo na. Pangunahan nyo Pati na. party list eh, dynasty pa rin eh. Hindi, pangunahan nyo na nga. Pangunahan it's na getting natin. worse. O yung kampanya Movement. natin. Movement. Sila. Ah. Kasi wala, stalemate pare. Wala. Wala tayong magagawa. Pangunahan There is nyo. only one way. Mag-constitutional amendment tayo. Hindi nga, malayo hindi nga, yun eh. Hindi Malayo. kaya eh. Ang suggestion ko lang, ito, baka pwede. baka tanggapin na ito ng 20th Congress. Why don't we work out a system? Ito, hindi na yung constitutional amendment by the existing arrangements right now, People's Initiative, at saka yung consensus ng both houses. Gawin nyo ng elected constitutional convention. Ayan. Ang buong kongreso. Hindi Elected! Hindi, elected. Mag-elect na lang Mag-elect talaga ng constitutional convention. Kasama Commission. ng Na hindi na dadaan sa Senado. Yan. Kasi pag People's Initiative Wala, or anything, magkakagulo yun. So, Wala, nag-fail din eh. my suggestion nga, the President and the incoming Congress may want to consider a situation where call for a elected constitutional convention. alam to mo yung amend the anti-dynasty, sa aking palagay, experience, hindi na kailangan pagdebatehan yan o hindi na kailangan ng movement. On its own, mawawala yan kung bumalik tayo sa two-party system. That can happen. Kaya na buhay yan, dynasty na Dyan sa, multi-party, whatever. din. To correct that, you need bakit? constitutional Ay, amendment. Dynasties din naman nung panahon ng Hindi, pare. Hindi ganyan kalala. Hindi ganyan noon kalala. talagang masyadong qualified. At saka bakbakan yun. Bakbakan yan eh. At saka naghihintay naman yung mawala yung tatay. Nawala. Papalit yung anak. Hindi na may sabay-sabay Sabay-sabay kayo, kayo. pati si ate. Hindi, tsaka Pati doon- nga si ate, driver si kuya. kasama. At Ate, saka kuya, at saka noon, because of this two-party system, Iba-ibang posisyon. yung two-party system, magkakapatid lahat. Hanggang party pare, list. hanggang Mula sa konsihal, yung two, barangay during the time, yung two-party system, merong primaries. In every province. Yun. Yes. Oo. Ano yan? Vet nila talaga yan. Oh, Hindi pwede kayo. Hindi. Ito Hindi muna. ka, mahina ka pa, boy. Oo. Paraya ka muna. Painom ka. Oo. Kasi tatay mo, Mayor. Teka, boy. Wala ka pa. Wala ka ba dyan? At saka Ganyan eh. lalabanan ka ng partido nyo. Oh, yeah. Hindi ka pwede. Doon pa lang sa loob ng partido. Partido. Talaga sa partido pa lang. Bakbakan na yan. Yun. Kaya nagkanda loko-loko yan nung tinanggal yung two-party system. Ay, kasi nga parliament dapat tayo. Yun ang gusto nila. Kaya nga, baka pwedeng i-consider ni ng Presidente at saka yung incoming Congress, call for an elected constitutional convention. And then, dyan na That lahat, can be one solution. ayusin nyo na doon lahat. All of those Habang things. hindi po Okay. nangyayari yan. Yun sa ganyan akin, din dati ang huwag plano. natin iboto. Boto. Yun. Gawing ang- kampanya Pag- talaga. Kaya manawagan tayo dito kay former Justices Antonio Carpio at saka kay Conchita Morales. Sila na mag-lead. Oo. Yan. No, yun. At Movement. very Pare specific naman, dapat. sinabihan Wag na nga nila iboto. yung Supreme Court. Wag iboto si ganito, wag iboto Yeah, si ganito. very specific. Dapat very specific. Oo. Yung sasabihin Takot din nila sila na uutusan yung Supreme Court. Kailan pa mangyayari yan? Wala. Ikaw naman. Inutusan na nga Kung yung sino Supreme Court. potentially ano, hindi takot na manguna para Sila. Sila nga, Sila tapang nga. nito Oo. Isipin mo, i-compel mo si Chief Justice Esmundo. Hoy, kayo sinasabi ko sa inyo, i-ano nyo yan. Come out Ang with a petition nila, certiorari and Ayan. mandamus. Oh, nakita mo na. Hindi po pwede. Hindi pa pwede. Special civil action. Yan.
for mandamos. Yan. Hindi po pwede. Hindi pwede? Hindi eh. Kasi makapal ang mukha ng mga congressman. Oh. Hindi, alam mo, sa totoo lang, Hindi, ginagawa nung nagkaroon nila eh. ng Nagpa-file eh. movement for revision of the Constitution, Oo. gumawa ang Kongreso. Gumawa sila. At sinabit nila sa Senate. Kaya lang yung Senate hindi binasa. Ang sinasabi ng Senate, no, separate voting kami. So ayaw Imagine, nila. Trabaho ng yung ginawang pinaghirapan ng 300 congressman, pagdating sa Senado, 13 lang magsabi ng no, wala na. Oh, kasi ang idea nila... Teka, may mga ano ba dyan? Nagka-debate sa Senado, yung mga ganun, nagkaroon. Oo, yun na nga ang Diniscuss nila. Diniscuss nila. Ang ini-insist nila, separate voting kami. Hindi yung points kung bakit kailangan baguhin ang Constitution. Hindi na nga binasa. So, ang ano lang nila, dapat separate voting kami. Hindi yung meat, yung laman. Oo. Kundi yung technicality. Yung technicality na. Ang galing. Yeah. Samantalang, That's what you get for voting action stars. Oo. Yeah. Samantalang, Yan. Samantalang, ang sinasabi ng Constitution, the Congress shall vote as one. Ibig sabihin, magkasama. Whether Congress Kasi o only Senate, one- no? Baski we senador have- ka, isang boto ka lang. We have one Congress. That includes House of Representatives Ikaw and naman. the Senate. Senador ako. Sinador ko Yun ang pakiramdam nila, mas mataas sila. Ikaw Actually, lang. by Senador ako. camera lang talaga kasi tayo. Ngayon, paano lulusot ang constitutional amendments? Ginawa ng Kongreso. Dahil yung Kongreso payag yung House of Representatives, I mean. Yung Senado ayaw. Aha. Ano gagawin mo? Di, kaya nga, ito pa. Supreme Court daw compels. Actually, itong si Robin Padilla, Senator Robin Padilla, nag-file siya ng petition for clarification sa Supreme Court. I-clarify nila yung meaning ng voting as one at kesa doon sa ordinary. Nagdesisyon ba Supreme Court? Hindi Ayun. hindi nagdesisyon ng Supreme Court. So, Pinatulog asan nila. na yung kaso? Wala nakatulog. Inaasikaso nila yung disbarment Di kisingin muna. Secretary Di Larry ba- Gadon. Oo. Yun ang Mas inutupag. Utang inang... Hey! Hey! Pero yung mga importante, hindi nila ginagalaw. This is for the sake of the future of the country. Ito paring Gadon, paring Joel, paring Jonathan. May kailangan pa daw na gawin ang Kongreso. Kailangan daw magpasa ng batas to criminalize illegal departure. Ang illegal departure. Sino may sabi na naman yan? BI, Bureau of Immigration. Bureau of Immigration. Makikinig ka naman sa Bureau of Immigration. Kaibigan. Full of Hindi na wisdom. kailangan yun. Ha? Hindi na kailangan. Illegal na nga, anak. Kailangan pa raw ng batas to criminalize illegal. Departure. The mere fact na wala ka- Bright ba to? Illegal departure. Kailangan daw ng batas to criminalize it. Hindi ba illegal na nga? Di Illegal ba na nga criminal yun. na yun? Hindi ba criminal na? Ano ba? The mere fact na meron kang kaso dito at ikaw ay umalis. Yan ay ano na yan Para Hindi para na raw kailangan mapigilan niya ang problema natin sa pagtakas-takas. Para saan pa yung kanilang mga list of yung hold departure order at saka yung mga tinatawag na yung hot list, di ba? Ikaw naman. Ito naman Sila si na nag-i-issue. Parin Larry, kailangan ng konting PR. palusot Oo. para sabihin, problema namin, walang batas eh. Kaya kami nalulusutan eh. Hindi ba? Hindi ba dapat ganon? Humanap ka ng ibang masisisi. Oo. Ayan. Kayo, Kongreso, hindi kayo nagpapasa ng batas eh. Na gawing kriminal ang illegal. Departure. The best itong BI natin. Ha? Oo, maganda. Brilliant, ano? Brilliant. It's a brilliant idea. Another demand on Congress. Ang daming demand sa Congress. Baka naman parang yan yung ginawa pa na inilagay lang dun sa Facebook ni Senator Enrile. Di ba naglagay sila? Nun sa Facebook niya, akala mo siya gumawa. Inilagay dun sa kanya niya. Na-hack yung kanyang account. Yung tungkol dun sa Remittance Week. Oo. Grabe. Isipin mo, kunyari,
Hindi niya ginagawa yung Inuupakan niya yung... Oo, yung mga OFW. Oo, napaka-engot Sinasabi, naman. hindi Hindi gagawin ganun yan. ka-engot si Hindi. Jeep. Tapos nag-cite pa ng kunyari ng mga law, ganito ang mangyayari. Nabasa ko nga yan. Stupid. Sabi ko, hindi si Stupid. Manong Hindi siya, Johnny. hindi niya ginagawa yan. Grabe. Hindi si Manong Johnny yun. Okay, nagtayo daw po ng bagong komite Yan. ang DOTR para pag-aralan itong Itong Public Transport Modernization Modernization Program. Yan. Kailangan pa ba na committee yun? Special daw yan. Special committee. Meron pong order si Secretary Dizon. Ang ginawa nga atang ayusek dito ay si dating Cainta Mayor Mon Ilagan. Hindi, si Mon kasi ginawan Yusek for modernization. Hindi, si Mon, Mon siya Ilagan. kasi siya kasi ginawang parang director or executive Yusek, director ng Office of Transport Cooperatives. Transport Cooperatives. Magkakaroon ng ganyang office? Meron na. Ngayon, OTC. There is an existing Office Anong of Transport trabaho niyan? Yun yung I-coordinate pag-aayos lahat. ng lahat ng mga transport groups para Cooperative. cooperative. Kasi yan po ang solusyon natin. Kasi hindi natin magawa yung LGU Yes. o national government ang may-ari at mag-ooperate ng public transport. Yes. Oo. Sa ibang bayan, It's the government that yan po ang rule. Kasi napakahalaga niya ng public transport para ilagay mo sa, private profit. sector. Ano? Oo. Tapos dito sa atin, ang style pa, lit-lit, Oo. operator dito, operator doon. Tapos boundary system. yan. Nako. Ang gulo na. Para kumita yan, kailangan niya tumambay So, sa itong committee kalsada. to and everything. So, itong committee to pag-aaralan yung mga ruta. Ang isang kinakailangan Yung gawin talaga dyan, Okay. itong public transport system ay talagang i-consider nila na ito ay public service. Hindi pwede dito yung awa. Nasasabihin mo, ay kawawa naman yung operator. Walang kinikita. Walang pambili ng bagong sakyan. Kaya nga, hindi dapat awa ang basihan Hindi dyan Dapat yan, ang basihan dito ay public service yan. Efficiency. Public convenience. Public efficiency. Hindi po pwede dito na ipabayaan natin yung operator na yan magkarag-karag na jeep. Hindi, manggugulo sila pag hindi mo sila. Di... Anti-poor ka. Anti-poor ka. Anti-poor ka. Ikaw. Poverty alleviation ka pa naman. Anti-poor ka. Di ba iba sila trabaho? Hindi. Iba sila hanap buhay. Okay lang yung modernization. Magkaroon ng ganyan. Again, we go back to our original suggestion, which is, tignan ninyo kabuuan ang pangangailangan ng bayan. Halimbawa, yung sinasabi ni Parin Joel, ikaw galing ka ng better living. Magtatrabaho ka sa Makati. Ilang beses ka sasakay? O sa Ortigas, ayan. Payatan tatlo. Apat. Payatan tatlo. Ngayon, kung ikaw magmo-modernize ka lang dun sa service road ng galing ka better living, Sa busway ka lang. sa busway, nag-modernize ka doon. Okay, nag-modernize ka, whatever it is. Paano ako pupunta sa busway? Ayan. Maglalakad. Maglalakad ba ako? Meron ba ako Tatakbo. Magtataksi ba ako? Ano? What is it? Yung ganong klase. Papasanin ba ako ni Ni Mon Ilagan. Hindi. Sa Cainta na lang, naging mayor si Uy, Mon. grabe Sa sa Cainta na Cainta, lang, Cainta kay Mon. Pero, Galing ako sa isang subdivision sa Cainta. Papunta ako ngayon doon sa... Kasama natin yun dito sa DWIC. Kaibigan natin si Mon. Kagolf. Yan ang aking katunggali sa ngayon. larangan ng golf. Alam ni Mon to. Si Mon, galing ako sa isang subdivision sa Cainta. Papunta ako sa Ortigas Avenue kasi yun ang main Para masakay ako, papunta ako ng Ortigas Center dito sa Pasig. Paano ako pupunta ron? Tricycle? Anong sasakyan ko? Galing ako subdivision wala akong sariling sasakyan. Makikisakay ba ako? What? Yung ganong klase, yung mga connectivity na yan doon sa main road, kasi may main roads tayo, may prangkisa yung mga yan. Yung mga jeepney, ganun din. Kaya isipin mo, si paring Larry, alam niya to. Meron ba naman nagpraprangkisa hanggang ngayon, Hanggang ngayon. Murong to Quiapo. Ilang beses ka doon? Yan pa, profitable ba na ruta yun? Ayan. Hindi, wala nga review ng ruta.
Kaya nga siguro may... Yung sinasabi ni paring Larry na siya naging operator, ruta nga eh. Oo. Ruta eh. Kasi po, kung hindi kayang gawin na government ang mag-ooperate and own the Paano? public transport, Oo. hindi nga, wala tayo. Bakit hindi natin gawin yan? Kaya ngayon, we resorted to cooperatives. Okay. Ngayon, magiging effective ba Ang cooperative. ang cooperatives? That remains to be seen. What if this experiment also fails? Oh. Ano Katapos-tapusan yan, babalik tayo doon sa style ng ibang bayan na government talaga mag-ari. State-owned and state-managed na. Ba't hindi pa natin diretsuhin doon? Oo. Ako mas Hindi, pabor ako doon. ganito. Pabor ako doon. Gusto mo yun? Actually, it can be a mix pa rin, Conrad. Ganito ang gagawin. Yung mga main na connectivity, etc. Government na yan. Yung mga connection, Co-op. Co-op. Pwede mistiso. ganon. At least mistiso. At least pwede. mestizo. Kung nagagawa Kasi sa natin Spain, yung lahat sa train, government. Bawat kanya, kahit gaano kaliit, dumadaan ng bus. Yan. At may oras. O yan, maliwanag yun. Kasi ang government, palugi. Oo. Ganon naman talaga. Babawiin nila sa ibang tax. Oo. Pero yung service ng transport, nandyan Yan, yan. yan. Alam ng tao. 24/7. Alam ng tao yun. Hindi, at saka diba? ang bawi ng gobyerno Tsaka doon, palugi umiikot yun. yung ekonomiya. Palugi, pero Umiikot grabe yung ang ekonomiya. productivity. Oo. Grabe ang productivity nila. Makukuha nila ngayon sa taxes through other means. So, Oo. yan. 9:31 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Ganatin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga. Tayo, Karambola, Aliw, Channel 23, DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, kasama natin Jonathan De La Cruz, Larry Kidlat Gadon, at Magandang Joel umaga. Laksamana. Good morning. Magandang umaga ulit ngayong April Fool's Day. Naku, Yun ang problema. sino kaya maloko ko mamaya? Kayo po mga nakikinig sa amin, hindi namin kayo niloloko. Oo. Pero, oo. pero pag April Fools, talaga ako dati. Nung ako medyo may kalokohan pang taglay sa katawan. Talaga meron mga prank jokes ginagawa na. Noong araw yon. Nung alaw. Oo. Gabi na ngayon. Hindi na pwede. By the way, may isa ritong balita sa election ulit tayo, pare. Ano, pare? Sinabi ng COMELEC, ini-encourage nila mga artists, mga yes. mag-file ng formal complaint Pag kapag ang ginagamit kanilang na- musika ay ginagamit ng Wala. walang Meron mo gumagawa jingles, niyan? marami yan. Meron. Kukunin yung melody, papalitan lang yung lyrics. Yung lyrics. Yung madalas nilang gawin Ang yan. mura lang Actually- naman magbayad. Hindi pa sila magbayad. Ano ba naman? Hindi Kawawa lang nila naman. talaga alam. Karamihan yan, hindi nila alam. na Bakit bawal kayo gawin. kumakandidato? Hindi nyo alam yung mga reglamento? Actually, Kanino magbabayad? doon sa Merong ano eh. merong ano yan, yung merong grupuhan ng mga artist. mga artist, yung yung But BAMI. Parang ganon. That's Yung- an association. Doon ba magbabayad? O Yes. sa artist ASCAP, mo? Association of Songwriters, Composers, and Publicists. ASCAP. Doon Diyan magbabayad. At talagang nagmo-monitor sila. Ano, yung ngayon, yung association, ibibigay sa artist. Yes. Oo. Ayun. At para maprotektahan sila, yung mga artist na yan, pagka meron sila mga compositions or mga na-compose na mga kanta. Klaro po yan sa ruling ng Supreme Court. Oo. Sa ASCAP. Maski galing sa radyo, Oo. at pini-A mo, halimbawa, yung kaso sa Baguio, yung restaurant, pinipi-A niya yung radyo, dinimanda siya, nanalo yung nanalo yung ASCAP. ASCAP. Hindi, for example, Kahit ba galing sa radyo yan, di mo pwede kampanya, i-PA. tapos yung kandidato, kinanta yung kanta nung
Hindi, okay lang. Okay lang yun. Very active sila dyan. Ginamit nila Nag-monitor kasi, talaga sila. Hindi naman recorded eh. Oo. hindi rin. Yung kumbaga, Ano yan? kinopya mo na, Umiikot-ikot yan. recorded mo na eh. Hindi. Yung live, alimbawa, si Pare Larry, alam mo naman Nagkumanta. magandang boses Oo, nito. Na-requestan sa rally. Ay, hindi. Wala yun. Kanta naman kayo. Kumanta ka. Hindi naman yun. Hindi naman Hindi okay yun. lang. Pero yung ginamit mo para sa pangangampanya, iba yun. Iba yun. Recorded na. May Recorded PA yun. ka, Umiikot. Ang lakas nga dyan. Maski madaling Naniningil sila dyan. Maski madaling araw, pare, umiikot yung mga... Recorrida. Ang tawag doon, recorrida. 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 Alam mo ba, monitor yan ng ASCAP at talagang pinapadalhan nila ng sulat. Babayaran. Naniningil sila. Magbayad kayo. Wala namang problema. Yad ba kayo? Yad ba? Okay. At alam mo, yung bayad dyan ay binabahagi nila dun sa mga artist na may-ari ng mga recorded works. At alam mo ba, presidente niya kung sino? Sino? Si Ramon Chuayin. Yung presidente din ng Dyna Records at saka Universal Records. Ayun. Alam mo yun? Regarding sa pamasahe po sa LRT1, Ngayong araw na ito. nagruling na po si President Claire, Press Briefer. Press Briefer Claire, na gustuhin daw man ng ng administrasyon na wag taasan ang pamasahe ng LRT1. Wala raw magagawa dahil daw po nasa kontrata yan. Breach of contract sila pagka. Ayan, gustuhin ko man. Nagruling na si President. So tuloy na yung Ay, wala raw magagawa eh. from Ito naman 45 yung to tanong ng iba. 55. Paano naman po yung obligasyon nila under the same contract? Oo. Nakagawa ba nila? Na ituloy ang LRT1 magmula Baclaran hanggang Bacoor Oo. na dapat ginawa na nila, tapos na dapat 10 years ago, Oo. 2015. Hindi po nila ginawa yan, Dapat President yung Claire. kanilang obligasyon gawin din nila. Hindi, nung pagpapasinaya nung istasyon dyan sa Sukat, ay napag-usapan na nila Nino? Presidente yan at nila MVP. Ganun ba? Kaya Yung pala may inauguration. bali-balita Oo, Meron daw nag-usap isang na sila. pahayagan, hindi pwedeng kantiin Ang ES. ang Ang ES. Executive Secretary? Oo, hindi raw pwede. Talaga May isang pahayagan. Bali-balita lang yun. Hindi ko alam kung totoo yan or what. Okay. Kasi nga, maraming mga ganitong... Maraming ginagawa si ES. Pero hindi, nag-desisyon naman si si Claire eh. Hindi raw pwede eh. Patay kayo kay Claire pag yan ang nag-desisyon. Ha? Paano sabi sa akin ng mga dating kasamahan ko sa Star, pioneer ako sa Star pare. I was the Philippine pioneer editor. So sabi ng mga dating mga Star, mag-reunion tayo. Tama. Doon sa bagong opisina. Yan. Tama. Sabi ko, paano ako sasakay sa LRT? Sasakay ka sa MRT, connection ka sa Taft. Pasay Rotonda, Oo, Taft. Taft. Then sakay ka hanggang dun sa Sukat. Hanggang dun sa Sukat. Then maglakad ka. Pagbaba ako, Star na yon. Hindi, lalakad ka. Maglalakad ka ng Lalakad ka, pare. 200 meters siguro. Malapit tapos lang naman. Tatawid ka. Oo. Malayo-layo rin 200. Hindi na, malayo rin. hindi na Lalo, buwis kung buhay. umuulan. Meron ng enforcer na paguguhin kayo. Oo. Pasistapin maayos na. Ayos na. Wala namang bara-bara sa kalye. ganun. Wala. Wala. Yung mga Pero tatawid ka sa- spaghetti wires ng telephone Huwag kang lines. tatawid Wala. ng dun sa hindi pedestrian lane. Babasa ka sa kasi nandun sila sa kabilang Marami bayo. raw kainan sa paligid-ligid eh. Ambel. Marami. Puntahan ko nga yan. Ha? Di, maganda yan. Magdala ka na ng sasakyan. Ang problema, parking daw eh. Ay, laki ng Ambel. Ambel yun. Marami Ambel. parking? Oo, malaki. Magpa-reserve At saka- ka kay Marichu. Kamusta naman ang traffic doon sa... traffic. Hindi, at saka Baring Conrad, it's about time you take a look Oo. at the upcoming Villar City.
Ayan. Yan, importante yan. Hindi, yung magkukotse ka na malayo yun. Yan, at least makikita mo. Matatanaw mo yan. Matatanong mo over the horizon. Ang lupit naman ang pinagagawa mo sa akin. Over the horizon makikita mo. Ano as ba? far as your eye can Ano see. ba makikita ko dyan sa Billiard As City? far as your eyes Yung can malaking see. karatula ni Malaking karatula ni Camille Villar, Villar, lahat, sa- etc. Nakahawak Pare, as doon. far as your eyes can see, yun ang importante. Pati yung mga napakagandang road network within that city, pare. I'm telling you. Yan ang the future of development. Aha. Villar City. Pare, ito yung Golden MB Holdings. Manny Villar yung MB. 1 trillion daw ang net income Ba? noong 2024. Okay. Ano yan? Lahat na yan. Yung Yeah, all. telecoms, All. TV. Hindi. Ano to ano to? Revaluation of their properties. Ah, China-charge ba yan as income? Revaluation ng properties? Please, ang suggestion ko Kaya lang, 1 trillion? hindi income, kundi increase in... Kawawa naman yung mga customer ng Prime Water. Hindi. Sa kanila galing yung 1 Ngayon. trillion na yan. kung sino man yung press officer na naglabas niyan, ikaw ba ay binigyan ng signal na ilabas mo yan? Kasi ganito ang problema niya. Pag naningil si Commissioner Lumagi, hindi subject to tax itong revaluation. ito, pare. I can always come out with Pampapogi lang tong ganito. Nirevalue yung kanilang mga properties. yung kanilang inventory Oo. ng properties, nirevalue at binook as income. Okay. If you have already... Yan ang panluloko sa stock Hindi ko market. makita ang ano. Hindi. Well, that is a way of Sa stock market kasi yan. Stock market watering to. stocks. Water target display. market mo. Hindi, that's ginagawa watering yan. stocks. Ang San Miguel, for a time, bago bumalik yan kay Dandig, namumroblema yan. Oo. Ang ginawa lang nila, nag-revalue ng property to register profit. Yes. Kung hindi, lugi na. Lugi Kasi na sila. wala nang income, operating income. Yung beer, wala na yun. Wala nang operating income. Oo. So therefore, kung loss kayo, operating loss, Ay, patay ka na. wala kang profit. Oo. Patay ka sa stock market doon. Stock market. Ginawa nila, nag-revalue ng property at Yun nga. chinarge yun, naka-record ng profit. Oo. At least ang headline, may profit. May profit. Hindi naman pinaliwanag na revalue ng property. So, pagkatapos, ano yan? Pagkatapos, bangko ang mga kalaban mo dyan, lahat, etc. Mali kayo. Ang dapat na ginawa ninyo, para yung ginawa dyan sa LRT1. Ano? Sinabi ninyo, sorry, itong mga ganito ay mga sangkos. Anak na tawag ang palusot na sangkos dyan. Hindi. Lahat na lang sangkos. Sinira namin to. Ano ba naman? Ganyan katindi. Pinataba nila Ah. yung magiging valuation ng stocks, ng shares. Siyempre. So that if they go on public or if they want Hindi, to sell public na back, nga They're to already eh. public. Public na nga to eh. Para yung kanilang mga shareholders, public Ano kasi ngayon, ang real estate po ay pababa. pababa. Oo. hindi pwedeng Hindi pwede malugi yan. Dapat. Bilyar to eh. Matindi yan. okay. Kaya Ang Golden MB. Float sila ng banda, mga 50 Yeah. billion. Yes. Nag-float sila ng bonds. Oo, hindi ba sinisita ng SEC to? Yung mga ganyan report? Kasi SEC? Oo. Yung SEC, hindi mo nga makausap yung SEC na yan eh. Bakit? Pare, Hindi marunong mag-English? hindi Tagalog? O ano ba salita dyan? I'm sorry, AI lang kami. Ah! You talk to us, ito yan. Walang face-to-face, hindi ka pwede pumunta sa SEC. lahat nga ng yan. application dyan online. Online. Grabe. Ang babagal, ang tatagal. Tapos Online na kung matagal pa? Oo. Dapat online, immediately may response. Wala. Online. Tapos kung mag-uusap kayo, kung halimbawa tatanungin mo ano ba itong mga sinabi ninyong ganito, ganyan. Online. Wala rin. Nanalo na naman daw tayo ng award sa tourism. Ayan. Routes Asia 2025 Awards. Diyan po sa Australia. Hindi AI ang award na yan. Ang Philippines po, Destination of the Year ang award.
Ha? That's good, Hindi, pero ayos yan. Ano ayos? Abay, Ang daming award, walang turista eh. Yan ang yan na nga, yan ang Yun ang magiging, problema ng mga Yan ang- nag-invest sa mga tourist facilities. Ang dami nating award, lugi kami. Yan ang magiging trigger para dumating ang turista. Makikita nila yan. Really? Hindi ba binibili lang yung mga award na yan? Sobra ka naman binibili. You build it and they will come. Ayan. Pare. Pero You win awards. sige na nga, congratulations na rin kay Secretary Cristina Garcia Frasco. Pero sana po, on top of these awards, may makita tayong dumarating na turista. Puro award, walang turista eh. You win the awards and they will come. Really? They will come. We've been saying that for the past 3 years naman po. Diyos ko naman. Diyos ko naman! Kawawa yung mga kaibigan ko nag-invest sa mga resorts. Okay. Meron akong kaibigan nagtatanong, Koreano. Nagtatrabaho siya sa isang cosmetics company dito. Tinatanong niya ako, which is better? Cebu or Boracay? Sabi ko, it's a matter of taste. Ito, my If you want just beach party and everything, Boracay. But that's the only thing you can do there. Pero sa Cebu, marami ka pang ibang activities. If you want nightclubs, if you want all of those golf, cultural, historical, everything, you want to go out of town, go to the rural areas, go to the rice paddies and everything, go to Cebu. It depends on what you want. Okay. Pero sa local sabi niya, how tourism- come I was looking for materials to study this? Wala raw siya makita. please go to Ilocos Norte. You will be given all the materials you want to read. Doon meron? Meron. Bakit ang DOT wala? Meron Provincial Tourist Office. Sa Please sa talk- Ilocos. Sa Ilocos. Please talk to the Pero boss. DOT yun. DOT at saka probinsya. Yun nga lang Isang simpleng brochure. Wala siyang makita. Wala kang makakuhang materyales. We do not put Pero nananalo tayo ng award. You don't put it Ha? Ano ba? Isa Ito bang social media, marami yan. Panalo tayo sa award. Ito bang Koreano ito bang Koreanong kaibigan mo marunong sa digital? Baka Because hindi siya, all of our Hindi brochures cosmetics social yung media. linya niya eh. all of our brochures are digitalized. Yan. Panalo tayo ng panalo ng award. Simpleng brochure. Di tayo makagawa. Hindi na usong physical brochure. Sa award, Digitalized. Hindi nga. Digital nga siya naghahanap eh. Digital. Oh, hindi. Why don't you ask your hotel? Kung Pag Korean, pag ito hindi natin naasikaso, Oo. maski sa tourist, Hindi. may kakaroon ng road Hindi, alam mo, rage. ang nangyayari niyan, sariling sikap, yung mga resort owners natin. At May kaibigan ako, Meron, sila meron. Cholo dyan sa Boracay. They do it on Malita their own. Bed and Breakfast. Hindi, meron na silang kausap sa Korea, may website na. Oo. Sila na rumerektang, hindi sila umaasa sa PTA. Pati sila na nagbibigay ng brochure. Oh yes, Oo, sila na. digitalized. Tapos, mula doon sa Eh, booking kamukha and nitong lokon to na nandito. Wala naman siyang mga Kausap. contact na travel. Kasi nakaka-assign siya rito eh. Hindi. Saka Nandito tatakbo. siya eh. Hindi, yung sinasabi ko nasa Korea. Ito. Ayun na nga. Ito, nasa ano ba kamo? Cosmetics ang linya eh. Ito, pumunta ka sa salon, tanungin mo! Yung kausap. Yung nagmamanicure Yung na alam nagmamanicure niya. sa'yo, alam niya. Maraming alam yun. Okay. Parang barbero, no? Sige, okay. Kwentong kutsero na yan eh. Paano yung kwentong barbero na yan. Ay nako, ang ganda ho ng Cebu, ganito, ganyan. Yan. Okay. Ito pare, gusto ko lang kayo ma-consult dito. Yeah, sure. Nagagalit na ang DA. Nakita nyo na? Maglalagay na raw po ng MSRP. Sa bawa. Import. Pag imported Bawang. bawang, may MSRP kayo, galit na sila. Ito kung totoo na to. Sabi. Dahil sa sobrang taas Magagalit daw pa po kami. ng presyo ng bawang sa palengke. Alam mo, So galit na, may MSRP na ang imported lang naman. kaibigan natin si Secretary. Ayan, galit Sec- na, galit. Yung mga nakapaligid sa iyo kung ano-ano mga pinagsasabi. Tanggalin mo nga yung mga yan. Pinaiikot ka eh. Naikot ka eh. Gusto niya raw sanang mag-negotiate
mapag-usapan muna itong bagay-bagay na to. Pero ayaw niya sanang iwasan, gusto niya sanang iwasan yung pagpatong ng MSRP. Okay. As if ba, pag may MSRP, nanginginig na. Sa retail. Yun nasa industry. Ito nga ang history ng MSRP niya eh. Hindi naman siya sinunod sa baboy eh. Ay, paano mo ipananakot ngayon yung MSRP na yan? At sa imported lang. Ano ba problema sa bawang, parang Jonat? Hindi ba hindi lang maidala sa palengke? Galing sa probinsya? Ba't hindi yun So, ang... logistics problem. Bakit hindi yun na solusyonan? Ba't hindi solusyonan overall food production natin, 'di ba? Yung suportahan ng mga magsasaka. Ayan. Sa mga Galit na, loko kayo Sa bukid. Kayong mga nagagalit na to, dahan-dahan kayo. Sobrang taas na ng presyo ng bawang, mag-MSRP na si Secretary. Okay. Mahal daw ang wholesale price. So, yan po ang sinasabi ni Agriculture Secretary. Samantalang yung imported, ang landed cost, 80 pesos lang. So, magkano niya kaya ilalagay yung MSRP? 20 pesos na tubo, tama na ba? Baka. 100. 30 pesos na tubo doon sa tindera. Hindi naman top selling yung garlic na yan. Ng bawang. Makabenta ka lang ng ilang kilo sa isang araw. Happy ka na eh. Kasi pira-piraso lang bumili dyan eh. By cloves. Hindi naman by kilo yan eh. Ang laki ng problema nito, no? Bakit bawang? Kailangan ng MSRP. sa Bakit bawang. pinagdidiskatahan natin ng bawang? Ilan bang Baka naman kasi yung mga yan, yung bawang na yan, yung imported, yun yung ginagamit yung parang chips na bawang. Meron ganun eh. Parang chips. Process na Hindi yan. nahalo sa mani. Mga gano'n. Chips. Okay. Kailangan daw po, sabi naman eto talaga to si FFF, to si Montemayor. Asan po yung long-term plan? Yun daw ang tinatanong nila. Pinahihirap mo naman yung trabaho. Oo, ikaw naman. Halimbawa, how to improve productivity. Oo. Yung Hindi, si Leonie ulit. Oo eh. Bakit Bakit naghahanap ng ganito? ikaw. Ng mga plano? Huwag na kayo maghanap ng plano. Ito nga, may MSRP na eh. Plano pa. Ilabas mo na kasi, Leonie, yung mga plano nyo nung ikaw naging agriculture secretary. Meron kayo eh. Baka naman itinatago mo yan eh. Ayan. Do not be selfish. Alam mo pala, Bigay mo na. ang baba lang ng local production natin ng garlic. Yes. Halos lahat imported talaga. Yung Nasa bawang, more than oh. 90%. Makikita mo sa So, lalagyan. sino nakikinabang sa pagtaas ng presyo? Hindi farmers. Ang karamihan, Smuggler. Smuggler. ang karamihan ng garlic natin, Ilocos at saka Mindoro. Pero wala pang Production. 10% ata ng total demand. Karamihan daw dyan talaga imported. Sino ba na-import? Yung mga lang yan, mga restaurant, Kaya lahat, sabi ni Leonie, solusyon ba yung MSRP? Di imported din yan. Di ba? Yung imported, kukontrolin mo yung MSRP, yung presyo nila, meron ba makikinabang na local producers? Hindi naman nadagdagan yung So, asan yung long-term plan for production? Asan yun? MSRP na lang tayo. Ganon. Hintayin mo, Hintayin Secretary. natin. Malapit na. Malapit na. Nakailan na silang warning yan eh. Pero MSRP, kailangan, hindi siguro ba kailangan bigyan din ng award? Parang tourism. Bigyan mo ng award. Tapos, And it will i-press happen. release. It will happen. And it will happen. Okay. Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Larry Gadon, Joel Laksamana, ako si Conrad Baral, ito ang Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Pero ngayon, andito na. Yan po. Masikip din, masikip. Hindi. Masikip din. Magre-report po. Dating nito, Preppy. Preppy, ang ating Preppy, Daryl Justin sa Yes. Ronda, Pilipinas. Karambola, karambola, tuwing umaga,
Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron No.